Samahan niyo po ako sa Mexican panalangin. Lord, salamat po sa oras nito, sa iyong presensya, sa iyong Banal Espiritu, Lord. Ikaw po, Lord, ang aming pinasalamatan. Kami po ay tinipon mo po muli. Dinala po kami sa lugar nito. Patuloy po kaming makinig at tumanggap po sa iyo ng biyaya ng Espiritu at Panginoon. Kaya gamitin mo lang po na instrumento ilikod upang maitaas ang pangalan at may pahayag ng mga salita. At ipunin po, Lord, ang lahat ng mga narito, ang kanilang puso't isipan, Panginoon. Buksan mo po ang kanilang puso't isipan at ikaw po, Lord, ang makita nila, Panginoon. Ikaw, Lord, ang manatili, manahan sa bawat puso na narito ng makinig sa Panginoon. So, ipo ang tagumpay ng gawain ito, Lord. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ang magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. Basahin po natin yan sa Isaiah chapter 16, verse 1. Sabi diyan, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you." Everybody say amen? Amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Maisipin ng iba, ito ay mangyayari pagdating o pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ito po ay hindi mangyayari sa kanyang pagbabalik sapagkat ito ay nangyayari po sa panahon po natin ngayon. Amen? Na sabi niya, mga kapatid, sa verse 2, "For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you." The last line, mga kapatid, His glory will be seen upon you. Yun ang ating pagsasalusaluhan ngayon, mga kapatid. His glory will be seen upon you. Sa Tagalog, ang kanyang kalwalhatian ay makikita sa inyo. Ang sabi dito, mga kapatid, mangyayari po ito when darkness covers the earth and deep darkness the people. Kapag ang dilim daw ay bumabalot na sa buong daigdig, sa mundo, yung glory ng Panginoon ay makikita po sa atin. Nakikita natin yan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Nitong nakaraan lang ng pandemic. Tama po ba? Those are darkness. Maraming namatay, maraming naging casualty. Hindi lang po pandemic, mga kapatid. Ito na pinakamalala na sa panahon ng history ng mundo, yung pandemic. Di po ba? 2 years or 3 years, hanggang ngayon nga, meron pa rin. Yung mga viruses at meron pang mga variant, yun yung mga pictures of darkness covering the earth. Amen? At hanggang ngayon, mga kapatid, nakikita natin ngayon yung mga gera sa ibang bansa. Until now, yung Israel, yung dito sa atin, sa Asia, mga kapatid, nag-aamba ang gera. Those are darkness. Maraming mga aksidente ang nangyayari, hindi lang dito sa Pilipinas. Malalaman nyo, mga nakaraan lang, mga kapatid, isipin nyo yung aksidente sa Taiwan na ilang mga bata, teacher ang namatay dahil lang doon sa nasunog po. So, those are tragedies. Those are darkness covering the earth na ang nagiging effect nun sa tao ay naroon po yung mga takot, pangamba, pag-aalala, yung mga calamity, mga bagyo, mga pagputok ng bulkan, di ba? Those are darkness, tragedies, natural tragedy. Pero, ito po ay Bible prophecy, mga kapatid. Ito po hinula na dito sa Bible na ang sabi diyan, mga kapatid,
Darkness covers the earth and deep darkness people. When this happen, mga kapatid, kaya nga pag nangyari ito, mga kapatid, kailangan nating malaman mga kapatid, na hindi po tayo yung earth. Darkness covers the earth. We are not the earth. And deep darkness the people. We are not the people. We are the you. You are the you. The Lord will arise over you. And you are the you. Amen? Kayo, o you, ikaw, yung tinutukoy dito, na the glory will be, His glory will be seen upon you. Amen? So sa verse 3, mga kapatid, sabi yan, next verse, the Gentiles shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. Next verse. Lift up your eyes all around and see, they all gather together, they come to you. Your son shall come up from afar, and your daughter shall be nursed at your side. Everybody say Amen. So, ito po yung kahalagahan, mga kapatid, kung bakit mahalaga na maintindihan natin na tayo po yung you, tayo po yung tinutukoy ng Panginoon, tayo po yung gustong mangyari ng Panginoon na He will arise over you and His glory be seen on you. Gusto niyang makita sa inyo. Gusto niyang makita sa atin. We are not the world. We are not the people. We are the you. You should know you, yourself. Amen? You are the righteousness of God in Christ. You are the sons and daughters of God. You are the special people of God. Amen? And His glory is seen upon you. At ang kahalagahan nito, mga kapatid, ang sabi niya, dahil po sa nakikita sa atin yung kaluwalhatian, yung glory ng Panginoon, ang sabi niya sa verse 3, balik tayo sa verse 3, sabi niya, the Gentiles shall come to your light. Alam niyo po yung glory, mga kapatid, sinasabi. Ito po yung liwanag. Yung liwanag, yung pag sinabi kaluwalhatian, yung liwanag ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Yung makita sa atin, yung liwanag. Amen? Pag makita mo maliwanag, yung kabutihan ng Diyos sa iyo, yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, ano ang nararamdaman mo? Magkakaroon ka ba ng dilim? O nagkakaroon ka ng liwanag? Di ba, naliliwanagan ka? Pati puso mo naliliwanagan. Ang isip mo naliliwanagan. Ang lahat sa buhay mo, naliliwanagan ka. Yun po yung glory ng Panginoon na gusto niyang makita po sa atin. At kapag nagliliwanag tayo, mga kapatid, ang sabi niya, mga kapatid, the Gentiles shall come to your life. And kings to the brightness of your rising. Pag sinabing kings, tinutukoy nito yung mga mahalagang tao sa buhay natin. Nadadating sa buhay natin. Hindi lang yung mga pangkaraniwang tao, pati yung mga mahalagang tao, He will come to your rising. At sa next verse, sa verse 4, mga kapatid, sabi niya, lift up your eyes all around and see. They all gather together. They come to you. Nandun yung ang tao lalapit sa iyo. Pupunta sa liwanag. And your son shall come afar, and your daughter shall be nursed at your side. Bago ko makalimutan, mga kapatid, yung Gentile, sa verse 3, ang tinutukoy dito ay may twofold application. Yung twofold application na yun, una, sa natural Israel. Na mangyayari yung Gentile, kasi yung Gentile, mga kapatid, mangyayari yung Gentile, yung mga non-Jew. Nakuha ba natin sa mga non-Jew? Yun po yung Gentile. Non-Jew na pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa pagbabalik niya sa bansang Israel, itataas niya ang Israel. God will exalt yung bayan ng Israel at mula sa Israel, sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, siya ay maghahari mismo doon sa Israel. At yung bansang yun, mga kapatid, ay magiging
matayog, mataas, kikilalanin ng lahat ng mundo. Hindi katulad ngayon, mga kapatid, makikita nyo, no? Ang Israel ngayon, marami siyang kaaway, pero makikita naman natin na hindi siya pinababayaan ng Diyos. Amen? It is because ang Israel sa panahon ngayon, mga kapatid, ay nakaset aside. Nakaset aside siya because they rejected our Lord Jesus Christ. Amen? Pero ang Panginoon, mga kapatid, kahit sila ay rejected sila ng Panginoon dahil sila yung nagpapatay kay Kristo. Nakuha po. Sila yung nagpapatay na nireject nila ang Panginoon. So, naset aside sa kanila ito. Pero ang Panginoon ay mayroong ultimate na purpose para sa kanilang kaligtasan na gaganapin ng Panginoon at doon sa oras na yun, na pag ginawa na ng Panginoon yung mga kapatid, mapupulpil po yung lahat ng nais ng Panginoon doon sa bansang Israel. Hindi natin nakikita ito ngayon. Nakuha po ba natin? Yung nakikita nga natin in Israel, they are rejected. They rejected the Lord Jesus Christ. Amen? Pero, iba sa kanila ay tumatanggap na po sa Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi pa yan yung talagang kaligtasan na mangyayari na gustong ganapin ng Panginoon sapagkat yung tinutukoy ko, si Kristo mismo, bababa sa Israel at doon mismo sa bansang yon maghahari ang ating Panginoon Jesucristo. Amen po? So the next, huwag natin kalilimutan mga kapatid, yung first point yun, the second point is, ang tinutukoy nito ay ang spiritual na bagay. Yung spiritual na bagay mga kapatid is for the church. Na pag sinabing Gentile, it refers to the unbelievers. Amen? Unbelievers. Na yung mga unbelievers, kapag naliwanagan yung church, mga kapatid, yung glory ng Panginoon nakita sa inyo, yung mga unbelievers lalapit. Lalapit sa inyo. Nakuha po ba natin mga kapatid? Lalapitan kayo, kayo ang gustong makasama. Sabi niya, they will come to your lights. Sapagkat nagagandahan sila, naliliwanagan sila sa inyo. Amen po? It is because they have seen the glory of the Lord in you. Next verse. Verse 4. So, sabi po dito mga kapatid, lift up your eyes all around and see they all gather together. They come to you. Your sons, tingnan dito mga kapatid ha. Your sons and daughters, your sons shall come from afar. Bakit sinabing, your sons shall come from afar? Ito yung mga anak natin na nalayo. Kaya they will come from afar because nalayo po sila. Pero when the glory of God is seen upon you, babalik sila. They will come from afar. They will come to you. Nagbabalik loob ang mga anak niyo. Dahil nakita yung kaluwalhatian ng Diyos, yung liwanag ng Diyos sa buhay po natin. Everybody say amen. At sabi diyan mga kapatid, and your daughters shall be nurse at your side. Amen po? Nurse, ang sabihin, yung nurse na yung mga kapatid, sila ang Diyos ang mag-aalaga. Ang Diyos ang magtuturo sa kanila. Ang Diyos nagtuturo, hindi naman tayo nagtuturo sa kanila, ginagamit lang po tayo, pero ang Diyos talaga ang nagtuturo sa kanila. They will learn from the Lord. Amen? Verse 5. Then you shall see and become radiant. Oh, ito yung pinag-usapan natin yan. You will become radiant. Radiant yung liwanag, yung sinag. Amen? And your heart shall swell with joy because the abundance of the sea shall be turned to you. The wealth of the Gentiles, hindi sinabing the poverty of the Gentiles shall come to you, but the wealth of the Gentiles shall come to you. Everybody say amen? Amen. Maraming tatanungin natin, gaano ba kahalaga ito? Mahalaga ba talaga na nakikita sa atin o may liwanag ang buhay natin? Mahalaga ba na, sabi niya, then you shall see and become radiant. You become radiant. Sa Tagalog, ano sabi yan? Magagala ka kapag nakita sila sa iyong damdaming pawang kasiyahan ang namadalan. Yan. Yun ba yun? Yung
First line? Yung first line, yung you become radiant, yun ba yung Tagalog? Magagala ka kapag nakita sila. Yun. So, kasi nga, si King James, sige. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka. Di ba? Yung, ano sabi niyo, nagalakad? Magagala. Nagalakad. Bakit ka nagalakad? Kasi may nakita kang liwanag. Nakita mo yung liwanag eh. Di ba? Amen? You have, pag nagagala ka mga kapatid, makinig tayo ha, yung kagalakan na to, hindi yung kagalakan na umingiti ka lang. Yung nakangiti ka lang, pero nakangiti ka, pero sa deep inside, nalulungkot ka, mabigat yung dinadala mo. Hindi ito ganun. Ito yung kagalakan. Hindi mo ito pwedeng gayain. Kasi minsan yung sa mukha natin, nadadaya yung puso eh. Kahit malungkot ang puso mo, kaya dayain ang mukha mo. Tama ba mga kapatid? No? Nadadaya, nabibitray ng mukha natin, yung puso natin. Sabi ng puso, malungkot ka. Hindi ako malungkot. Gusto niya ako. Nandiyan po tayo? Amen? So, ito, hindi mo ito madadaya. Yung kagalakan na ito, talagang nakita mo yung liwanag. Nakikita sa iyo yung liwanag. You become radiant. Amen? Kaya kung gaano kahalaga ito, mga kapatid, kung gaano kahalaga ito, isipin nyo sa buhay natin, isipin nyo mga kapatid, ang sabi dito, the wealth of the Gentile shall come to you. The wealth. Sino yung wealth? Gentile. Sino Gentile? The unbelievers. The wealth of the unbelievers. The abundance of the sea shall be turned to you. Nakita niyo yung favor? Yung favor na ikaw ang pinipili, sa'yo pumupunta. Kapag may gusto mong gagawin, sa'yo, ikaw ang gusto. Yung favor sa'yo, nakikita mo yung liwanag eh. Yung para bang yung lahat ng ninanais mo, nangyayari. Amen? And it is all because you become radiant. It's all because the glory of God will be seen upon you. Everybody say amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. So, ito yung word ng radiant face. Yung kahalagahan ng meron tayong radiant face. Liliwanag yung mukha natin. Everybody say amen. Amen. So, it's not a small thing na sinasabing maliit na bagay, but hindi malaking bagay ito. Because when you become radiant, there's something good that happens to you. There's something good happens. Something is good will happen to your life. Amen. Marami na pong mananampalataya ang niligtas na ng Panginoon. Diba? Sino ang mga ligtas na dito, mga kapatid? Niligtas na ng Panginoon? Yes. Amen. I believe we are all saved, pero hindi lahat natin na-realize na ligtas na po tayo, pero hindi natin na-realize kung anong mukha meron tayo ngayon. Minsan yung mukha natin mas matindi pa sa mukha ng mga unbelievers. Nakakakuha niyo yung point, mga kapatid. Amen? Kumbaga, tayo ngayon, when you are safe, masaya ka, di ba? O, andun ang liwanag sa'yo. Pero mas minsan ang mukha mo parang dilim. Parang yung problema ng sanlibutan, mas mabigat pa ang problema mo. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kaya hindi natin na-realize, we have been saved. Matagal, ligtas na po tayo sa Panginoon, pero hindi natin na-realize na yung tayo pala, yung mukha natin, mga kapatid, nandun yung glory ng Panginoon. Amen? Hindi natin na-realize, hindi natin nakikita na yung mukha pala natin, hindi problemado yung mukha natin. O may hatred, may bitterness, may inggit. Yan, ganyan mga mukha eh. Nakuha niyo po? Okay. So, kaya mga kapatid, halaga na maunawaan natin to. Because ito ang gusto ng Panginoon sa atin, yung magkaroon tayo ng magandang, hindi na maganda, yung maaliwalas, masaya.
maliwanag na mukha. Nakita yung mukha ko? Akit-akit. Yan. Hindi mo kailangan magsalita, pero naakit sila sa'yo. Hindi mo kailangan umiti. Hindi mo laging hindi nakangiti. Pero, ibig sabihin, may mga nakangiti, pero hindi maaliwalas. Meron namang hindi nakangiti, pero maaliwalas. Ayan po mga kapatid, hindi natin pwedeng dayain to. Walang pwedeng mandaya. Everybody say amen. Alam niyo ba, nang si Moses ay, ito ang message natin you become radiant. So you become a radiant. The glory of God is seen upon you. Let it be so to you. Palakpakan natin muna ang Panginoon. Si Moses nung bumaba galing sa bundok, naalala niyo mga kapatid, anong bundok yun? Bundok ng Sinai. Merong 40 days na si Moses, meron siyang 40 days na nangyari na bumaba siya ng bundok. So 2 beses siyang bumaba ng bundok. And it was 40 days, di ba? After 40 days. Noong unang pagbaba ni Moses ng bundok, mga kapatid, walang liwanag sa mukha niya. Amen? Nung bumaba siya ng bundok, dala-dala niya yung tapis ng bato, pinasag po niya yun. Tama? At hindi nagalit ang Diyos sa kanya. Bakit niya binasag yung tapis ng bato? Yung unang pagbaba niya kasi binigay ang tapis ng bato, yung 10 commandments, doon sa bundok Sinai. Tama ba? Amen? So, binasag niya yung unang pagbaba niya, hindi nagalit ang Diyos, dahil yung mga tao ay sumasamba sa golden calf. Tama? So, ibig sabihin, si Moses, yung ginawa ni Moses, ay naka-align doon sa ginagawa ng Diyos. Nakuha niyo mo ba mga kapatid? Naka-align siya ay hindi nagalit ng Diyos. So, kailangan si Moses umakyat muli sa bundok for another 40 days. Pagbaba niya mga kapatid, bago siya bumaba, ang ginawa ng Diyos sa tapis ng bato, yung 10 commandments, may bagong 10 commandments mga kapatid, yung new one. It was tempered with mercy. Meron ng habang yun. Kaya nung bumaba ang Panginoon, si Moses doon sa bundok ng Sinai, nagliliwanag na po yung kanyang mukha. Everybody say amen. Amen. At nung nagliwanag yung kanyang mukha, mga kapatid, nagtakbuhan po yung mga tao. Mabasa po natin, nandiyan yata yan. Tingnan nyo ako yung next verse. Ayan. Ang sabi dito, so it was, as soon as he came near the camp, pababa na po si Moses, that he saw the calf and the ito yung pangalawa. Ito yung unang baba. No? Amen? That he saw the calf and the dancing, so Moses' anger became hot, and he cast the tablets out of his hands and broke them at the foot of the mountain. Amen? So yan po yung unang pagbaba po niya. Pero yung pangalawang pagbaba po niya, mga kapatid, makyat po siya ulit, bumaba si Moses, pero doon nagliliwanag na po yun, mga kapatid, ang mukha niya. At yun po ay bumbas wala yata dito sa chat. Ito pala. Ito yun. Now it was so, when Moses came down from Mount Sinai, and the 2 tablets of testimony were in Moses' hand, when he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. Sino po yun? Si Aaron. Nagliwanag po siya. So when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near him. Then Moses called to them, and Aaron and all the rulers of the congregation returned to him, and Moses talked with them. Everybody say amen. Amen. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Nung bumaba po si Moses, nagliliwanag na po yung mukha niya. Naintindihan po ba natin?
At itong liwanag na ito po yung glory ang nakikita nila doon mga kapatid. Nung makita nila ng liwanag ang mukha ni Moses, nagtakbuhan po lang sila. Pati si Aaron nagtakbuhan. At kailangan nilang tawagin. Balik kayo. Bakit? Bakit sila nagtakbuhan? Kasi nakita nila yung liwanag na yon ay liwanag ng kautusan. The glory of the law na ito ay temporal lamang. Temporal at hindi po magtatagal kay Moses. Pero sila po ay nagtakbuhan sapagkat yung glory ng kautusan ay ito po ang sinasabi. Sabi niya, thou shall not. Because you sin, because sabi ito ang sinasabi ng glory niya, mga kapatid, nagkasala kayo. Nagkasala kayo. At hindi dapat kayo pumapatay. Hindi dapat kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi dapat kayo thou shall not. Thou shall not. Hindi na po ba natin, mga kapatid? Nandun yung takot nila dahil yung liwanag na yun, nagsasabi sa kanila, nagkasala kayo. Maliwanag po ba? Amen? At dahil sa sabihin, tingnan nyo ha, pangalawang baba nito ni Moses, nung unang baba niya, maraming namatay. 3,000 souls na tao ang namatay. Kaya nandun yung takot nila. Nandiyan po ba tayo? Namatay. Kaya bababa na naman si Moses. Ito na naman. Pero, yun nga mga kapatid, wala namang namatay. Pero, yun ang sinasabi ng liwanag. Nagkasala kayo. Nagkasala kayo. You shall not. You shall not. Amen? You shall not. Alam ng tao, mga kapatid, na hindi nila dapat gawin yun. Pero, nagawa na nila. Huwag kang papatay, pero nakapatay na sila. Nandiyan mo ba tayo, mga kapatid? Huwag kang mangangayon niya. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, pero sumamba na sila. Nandiyan mo ba tayo? Kaya, it's too late. It's too late na para sabihin na, oh, gawin natin ito. Paano mo gagawin niya? Inagawa mo na. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Yun ang sinasabi ng kautusan. Dahil sa nagkasala kayo, mamamatay kayo. Dahil sa nagkasala kayo, magkakasakit kayo. Dahil sa nagkasala kayo, dadating sa inyo ang leprosy. Dahil sa nagkasala kayo, yun ang sinasabi ng kautusan. Kaya, ang layo na nila, takbuhan po sila. At sabi ng kautusan, mga kapatid, sa James chapter 2, verse 10, ang sabi ng kautusan, sinusunod mo yung 10. Pag sinuway mo ang isa, sinuway mo isa sa 10, sinuway mo na lahat. Ibig sabihin, kung sinusunod mo ang 10, nasuway mo ang isa, hindi yung isa ang nasuway mo. Ang nasuway mo, lahat. Isa lang ang masuway mo sa kautusan. 10 utos yun, di mo ba? Isa lang ang masuway mo dyan, nasuway mo na lahat. Hindi pwede, ay isa lang naman yung nasusuway ko. Hindi. Isa lang ang nasuway mo, hindi mo nasusuway. Hindi mo na nasusuway lahat. Amen po, mga kapatid. Kaya nga, ito ang nais ng Panginoon po sa atin, yung radiant, magkaroon tayo ng liwanag. Dahil ang gusto ng Panginoon, pagpalain po tayo, pagpalain po yung ating mga anak. Magkaroon po tayo ng testimony. Yung testimony natin sa Panginoon. Paliwanag po ba, mga kapatid? Amen? So, basahin natin sa 2 Corinthians chapter 3, verse 6.
Nawain po natin to. Okay po. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, for the letter kills, but the Spirit gives life. Everybody say amen. Yung ating mukha, mga kapatid, na magandang yung liwanag, pag tayo'y nagliwanag ang mukha natin, ito ay magiging mission weapon po natin. Bakit natin magiging mission weapon to? Kasi ito ang magiging weapon natin para maligtas ang tao. Ano po? Hindi po ba? Para maligtas sila. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8, you shall be when the Holy but you shall receive power when the Holy Spirit comes to you. You shall be witnesses. Dito po ba? Wala. But when the Holy Spirit, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses in all the, and you shall be witnesses unto me in Samaria, in all Judea, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto uttermost part of the earth. So, dito tayo mga kapatid, hindi tayo yung gagawa ng witness. Tayo po ang magiging witness. Pag sinabing witness, nakikita mo. Nakuha niyo mo ba? Witness ka. We are not doing witness. We will become, you shall become witness. Witness ka, makikita mo. Hindi yung ikaw yung gumagawa ng witnessing. Yung nagpapatotoo ka. No? Amen? May mga nagpapatotoo mga kapatid na ganito, ganyan, ganito. Doing witnessing, pero yung itsura, yung mukha nila ay nakakatakot. Diba? Nakakatakot ang mukha. Naman mo ba? Oh, biniwitnessan nila ang Panginoon, pero nakakatakot ang mukha. Amen? We are not doing witness. We become witness, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You receive power. Everybody say amen. So, sa 2 Corinthians 3:6, sabi diyan, we are ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Minister. Lahat po tayo minister. Amen? Pag sinabing nag-minister ka, yung nag-share ka ng Word of God, you are a minister. Amen? So sabi niya, we are sufficient ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Dito tayo yung mga kapatid. Ang kautusan, mga kapatid, ni Moses o the Ten Commandments ay ibinigay po doon sa Sinai. Amen po ba? At nung ibigay yung kautusan, mga kapatid, yun po ay time ng first Pentecost. Nung ibinigay yun, it was the very first Pentecost ng mga Israelita. Yun yung pinaka very first Pentecost. Ibinigay po sa Mount Sinai ng Diyos. Amen? At 3,000 souls died. Now, sa New Testament, mga kapatid, on the day of Pentecost, when the Pentecost was fully come, ibinigay hindi po kautusan, kundi ang Holy Spirit. Not sa Mount Sinai, kundi sa ibang bundok. Anong bundok? Mount Zion. O, maliwanag po mga kapatid. At yun, the same thing din. Nung time na yun, Pentecost, kaya nga, when the day of Pentecost was fully come, ang tinutukoy niya, yung very first Pentecost, ibinigay ang kautusan, mga kapatid,
3,000 souls died. Ngayon, mga kapatid, on the same Feast of Pentecost, but different mountain, ibinigay ang Holy Spirit. And 3,000 souls were saved. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, the letter kills, it was the law. But the Spirit gives life. Yun po ang tinutukoy. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Ang sabi, sa verse, tuloy natin verse 7, mga kapatid. So sabi nito, but if the ministry of death, written and engraved on stones. Sa Tagalog, pasahin po ninyo yan. Yung line na yun. Dahil bigay ang kautusan na paukit sa mga kapis ng bato, nangayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Oh, wala yung ibinigay lang nang ibigay ang Kautusan na paukit sa mga kapis ng oh, sige nga, tuloy na po. Nang ibigay ang kautusan na paukit sa mga kapis ng bato, nangayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa ibang version. May kalutong pa. Sige, tuloy mo nga. May kalutong. Kaya nga hindi matingnan ng mga Ay, iba yan. So, okay. Yun ang kalutong. Pero sa ibang Tagalog. Kasi, tingnan natin yung but if the ministry of death written and engraved on stones sa ibang version? King James. Sa King James. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pa ang mga anak ni Israel ay hindi. Okay, yung first line, ngunit Kung ang pangangasiwa ministry po yun, pangasiwa. ng kamatayan ay nasusulat at nauukit sa mga bato. Okay, dito tayo tumingin, mga kapatid. Dito tayo muna magpo-post. Hindi, well, sa Tagalog, yun lang. Alam na ba Tagalog? Nang ibigay ang okay, ng paglilingkod na nakatilig sa Pilipinas na bato. Malapit na nasaya ang kaninga ng Diyos. okay, dito tayo tumingin, mga kapatid. Hindi, so magkaiba, no? Kaiba. Pero disip lang po. No? Kaya ako tinitingnan kasi baka sinasabi dito, tapos iba naman yung binabasa sa Bible. So, pero dito, ito ay yung King James Version. Yung binasa ni Sister Lala ay the Old English Version. Old English. Na sinabi doon, pakikulit mo, Sister Lala. Tagalog po. Oh. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan Ang asiwa ng kamatayan, the ministry of death. Tinukoy, mga kapatid doon, ang tinutukoy dito ay ang kautusan. Amen? It is a ministry of death. Maliwanag po, mga kapatid? Amen? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, marami pong nung una tayong tinanggap natin yung biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Last Sunday, nag-Pentecost tuloy. Nagkaroon tayo ng anniversary, di ba? So, sabi ko nga, ang nire-remind sa atin ng Panginoon is yung grace ng Panginoon sa atin. Ayan po. So, tayo po, mga kapatid, ay wala na po sa ilalim ng kautusan. Amen? Now, dito natin makikita ito. Kasi, before this happens, o bago natin ito ma-realize, may mga nagtatanong sa atin, paano tayo? Wala tayo sa kautusan. Anong susundin natin? Di ba? Ganon? Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Now, meron kasi nagsasabi, mga kapatid, na we are not under law in the sense we're not under the ceremonial law. Wala tayo sa ilalim ng kautusan in the sense na wala tayo sa ceremonial. Bakit? Ano ba yung mga ceremonial? Yung paghahandog ng hayop, di ba? Pagpatay ng hayop, di ba? Ceremonial yun eh. Pagsamba. In the sense, wala na tayo sa ilalim ng ceremonial law. Pero, tayo ay nasa ilalim ng moral law. Kasi ang law, mga kapatid, dalawang ano po siya.
dalawang mukha, yung ceremonial at yung pong moral. Nakuha po ba natin? Amen? Naintindihan po ba natin mga kapatid? So, hindi tayo dun sa ceremonial. Para bang ito yung kautusan, isang buong kautusan yan, yung ceremonial at saka yung moral, yan mismo yung kautusan. Pero, may nagsasabi na, doon tayo sa ceremonial, wala na tayo, kaya tayo wala ng mga dinadalang hayop eh. Di ba? Wala na tayo mga wisik-wisik eh. Mga ceremonial yan eh. Nandiyan po ba tayo? Nakakuha niyo po mga kapatid, pag sinabi yung mga seremonya, wala na. Pupunta tayo dito, sumasamba tayo, umaawit tayo sa Panginoon, so wala na pong seremonya. Pero, we're still under the moral law. Now, makinig tayo mabuti dito mga kapatid. There's something wrong with that idea. Bakit? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? The only part of the law that was written and engraved was the Ten Commandments. Yung tinutukoy dito mga kapatid na engraved on stone, wala nang iba, kundi ang Ten Commandments. Yun yung engraved in stones. So, yung lahat ng nandun sa Ten Commandments na yun, nag-produce yun mga kapatid ng 613 mga losses. Mga laws, kaya mayroong ceremonial law at mayroong moral law. Naintindihan po ba natin mga kapatid? So, anong ibig sabihin na kung yun lang ang naka-engrave doon sa stone, kung yung Ten Commandments lang ang naka-engrave doon sa stone, mga kapatid, ibig sabihin, ang tinutukoy dito ng Panginoon, ng Bible, mga kapatid, ay walang iba, mismo ang kautusan. Ang sabi dito, mga kapatid, ang kautusan na ito ay ministry of death. Naglilingkod, ano yan, talaga? Pangangasiwa ng kamatayan. Pangangasiwa ito ng kabatayan. Amen? Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na tayo, wala na tayo sa kautusan, wala po tayong moral excellence. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Pero, ang point dito, wala na tayo sa kautusan, ang ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magpailalim sa kautusan para magkaroon tayo ng moral law. Hindi natin pwedeng ganapin ang kautusan para magkaroon tayo ng moral law. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yung tanong natin, ano gagawin natin? Wala naman tayo susunod. Ang kautusan na sinusunod. O, di ba? Amen. Pinaunawa dito sa atin mga kapatid na ang kautusan, ito ay ministry of death. Amen? The more we try to keep the law, the more we do the opposite. The more na sinasabi mo, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. When you try to keep it, the result is the opposite. Kasi, pag sinabi mo kang magnanakaw, dapat di ka magnanakaw, di ba? Pero ang nangyayari, magnanakaw ka. Okay po? Oh, huwag kang magsisinungaling. Pero ang mangyayari, magsisinungaling ka. Huwag kang mangangalunya, pero ang mangyayari, mangangalunya ka. So, ang nangyayari, opposite. The more you try to keep it, the more the opposite na nangyayari po sa atin. The same thing, nung sabihin ng mga tao, mga kapatid, na sabi niya, masusunod namin lahat. Basahin niyo sa chapter 19 na Exodus, verse 20. Exodus chapter 19, verse 20. Pakibasa. Sorry. Verse 8 pala. 19 verse 8. Sila naman sabay-sabay na sumagot. Susundin namin ang lahat ng inuutos ni Yahweh. Si Moses ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang sugod ng mga tao. Dito tayo tumingin mga kapatid. Bago bumaba ang kautusan, ang sabi ng mga tao, susundin namin lahat ng ipag-uutos
ni Yahweh. Gagawin namin lahat. Ano mga mag-utos? Yung sumunod na araw, mga kapatid, anong ginawa nila? Sumamba po sila sa Diyos-Diyosan. Kaya, nung sabihin nila, huwag kayo sasamba sa Diyos-Diyosan, sumamba na po sila. Nakuha po mga kapatid. Kaya nga, the more you try to keep the law, the more, mga kapatid, na ikaw ay magkakasala. Yung mag-try lang tayo, mga kapatid, na gawin, yung sundin, yung kautusan, yung kasalanan ay lalabasan. Sabi mo, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba ka na. Amen. Bakit? Kasi ang kautusan, ibinigay para expose ang kasalanan. Hindi yan para mag-alis ng kasalanan. Ang kautusan, ibinigay para expose ang kasalanan. Sabihin sa'yo, ito ang kasalanan, ito ang kasalanan. Amen? And the more na tinatry mong sumunod sa kautusan, the more na nare-realize mo na hindi mo pala ito kayang gawin. Sino po ba yun, mga kapatid? Nasunod kayo sa kautusan at na-realize nyo, ako pala. Meron bang gano'n? Wala. Lalo mong ma-realize na hindi mo kayang sundin ang kautusan. Amen. Kaya ito ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon, you are not under the law anymore. Wala na kayo sa ilalim ng kautusan. At kapag sinabing wala na kayo sa ilalim ng kautusan, it takes away the power of sin in your life. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kapag wala ka na sa kautusan, ibig sabihin, inaalis na, doon natatanggal yung kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Kapag wala ka na sa ilalim ng kautusan. Why? Dahil ang sabi sa, pakibasa, 1 Corinthians chapter 15, verse 56. First Corinthians 15:56. The strength of sin is the law. Tama? The strength, sige, tuloy. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Dito tayo ito mga kapatid. Tingnan nyo, yung, pag tinagalog mo yung the strength of sin is the law. Mas dito yun. Ang kamandag ng kasalanan, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Oh. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Oh. Ang kapangyarihan ng kasalanan, kapangyarihan ito, ay nagmumula sa kautusan. Kaya the more na sinusunod mo ang kautusan, the more lumalakas ang kasalanan. It's the power of sin. The law is the power of sin. Kaya pag sinabing, wala ka na, pag tinanggap mo yun mga kapatid, na-realize mo na wala ka na pala sa ilalim ng kautusan, then the power of sin is no longer upon you. Inaalis ka na sa ilalim ng kautusan. Wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na sa iyong kapangyarihan ang kasalanan. Wala nang magagawa sa iyo ang kasalanan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Wala nang magagawa sa iyo. Wala nang kapangyarihan. So, paliwanag dito sa binasa natin mga kapatid, it is the ministry of death. Very clear po yan, the ministry of death written and engraved on stones is none other the law or the 10 commandments. The ministry of death, it ministers death to you. Ano sabi? The sting of death is sin. Pag nagkasala ka, yan, kasalanan na yan, yung sting, kamandag ng kamatayan. Yun. Kamandag ng kamatayan, yung kasalanan. Eh, gusto mo mawala sa kasalanan. Paano ka makakawala sa kasalanan? Hindi ka makakawala sa kasalanan unless ma-realize mo yung sinasabi ng Panginoon, you are no longer under the law. And it takes away the power of sin. Wala nang kamandag. Pag nawala ang kamandag ng kasalanan, paano ka mamamatay ngayon? Eh, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Inalis ngayon yung kamandag. Nawalan na ngayon yung kamandag ng kasalanan dahil sa inalis ang kapangyarihan ng kasalanan. Wala nang kamandag. Kamatayan. No, tama. Kamandag ng kasalanan. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya ikaw pupunta ka sa buhay, hindi sa kamatayan. So it is a ministry
Kaya sinasabi dyan, it is a ministry of death. Okay po? So, ito, in other words mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, the ministry, it ministers death. Pero, makinig tayo mga kapatid, ha? Kamatayan ang binibigay nito, pero it was glorious. Ano yung sabihin glorious? Maluwalhati po ito. It was glorious. There is radiant. There is liwanag dito. May liwanag dito. Kasi sa pag hindi ka sumusunod sa kautusan, kung ano nang mangyari sa'yo, hindi. May mga sumusunod sa kautusan na gumaganda ang buhay nila. Why? Because it is also glorious. Hindi sinabing it was not glorious. Ang sinabi, it was glorious. Maliwanag po ba mga kapatid? Palakpakan po muna natin ating Panginoon. So, yan ang tinetestify ng Panginoon. It was glorious. Yung ministry of death is glorious. Hindi sinabing was not glorious. May kaluwalhati. Maganda ito. Ganon. Nandiyan po ba tayo? Hindi sinasabing masama ito. Hindi. Glorious. Pasigin nyo kung anong gusto sabihin ng Panginoon dito. Glorious po yan. Si Moses, mga kapatid, anong verse yung binasa natin? Si Moses, mga kapatid, nasabi dito, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away. Hindi na tayo tumulong mga kapatid. Yung glory ng law ay nakikita doon sa mukha ni Moses. Nagliliwanag. Pero yung liwanag niya, mga kapatid, was passing away. Hindi siya tumatagal. Temporal lang. Nakuha niyo po ba? Kaya si Moses, matalino. Para hindi makita ng tao yung pagkawala nung glory, yung liwanag na yun, nagsusuot po siya ng veil. Every time na maghaharap siya sa tao at magliliwanag yung mukha niya, sinusutan niya yun ng veil. Tama? Para hindi nila makita na yung liwanag na yun ay mawawala rin. Nakanya po. Kasi pag nakita nila ngayon na maliwanag, tapos bukas, sabi nila, nasa na yung liwanag ng mukha ni Moses? Ang sasabihin nila, ay, wala. Backslide na to. Wala na sa Diyos to. Kaya para hindi nila makita yun at hindi sila mag-isip, mga kapatid, na nawala yun, mga kapatid, naglalagay si Moses. Kaya sabi niyan, mga kapatid, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which the glory was passing away. So that the children of Israel could not look steadily. So hindi sila makatingin at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away. Pakibasa ka sa Tagalog. Nang ibigay ang kautusan na paukin sa mga taktas ng bato na mayroon ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, kahit na ang liwanag ng iyon sa kanya ay pansamantalan lamang. Kung ang paglilingkod sa nabatay sa kautusan na paukin sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalapit na gayong kaluwalhatian. Okay, dito, ang tinutukoy kasi dito mga kapatid, hindi nila matingnan si Moses dahil may liwanag. Pero, nice gawin ni Moses, di ba? Hindi sila matingnan. Ibig sabihin, may takot sila eh. Pero pag nawala yun mga kapatid, yung liwanag na yun, anong mangyayari sa tao? Di ba? No? Bumabalik ulit, nawala ulit ng takot. Parang gano'n, di susunod, di ba? So, kaya nga hindi niya pinakikita na mawawala yun. Kaya mas maganda na yung alam nila na may liwanag. Nakaya mo ba mga kapatid? Kaya pag, pag tinanggal niya, kahit tanggalin niya yun, yung veil na yung mga kapatid, alam nila, nasa kanya pa. Kasi pag binalit nyo naman yung veil, liwanag na naman. Ayaw niyang makita yon. Amen? Ginagawa ni Moses yun kasi nagpa-passing away na, nawawala. Amen? So, kung ang kautusan ng panahon ni Moses, mga kapatid, ay yung liwanag ng kautusan ay nakita doon sa mukha ni Moses.
na hindi na, yung liwanag na yun, hindi katulad ng liwanag ng mukha ng Panginoong Kristo. Okay po ba? Kung noon binigyan ng liwanag yon, how much more sa panahon po natin ngayon? How much more? Kung doon, ministry of death, nagliwanag, how much more sa ating Panginoong Kristo ngayon? Anong liwanag ito? Nandiyan po ba tayo? Amen? Kung ang kautusan na dumating noon ay may liwanag na kahit hindi naman kagaya ng mukha ng Panginoong Kristo, how much more the new covenant of grace today? Kailangan yung liwanag ng bagong tipan ngayon, mga kapatid, ay dapat glorious. Dapat ito ay nagliliwanag din sa mga mukha natin. Tama po ba? Amen. O, basahin natin yung verse 8. How will the ministry of the Spirit not be more glorious? Sa Tagalog yan. Ito kasi, glorious letter. Kung dito nagliwanag, bakit hindi magiging mas maliwanag yung ministry of the Spirit? Referring to the ministry of grace. Amen? Verse 9. For if the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. Tinukoy na po dito. Yung ministry ng condemnation, ano yun? Yun yung kautusan. Amen? The ministry of condemnation, wala nang iba, kundi ang Ten Commandments. Ito po yung kautusan. Kaya nga, ministry of condemnation, kasi ito yung nagsasabing, thou shalt not. Nandiyo ko ba tayo mga kapatid? Thou shalt not. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalom niya. Tingnan niyo ha, ito ang sinasabi ng kautusan, kaya ang ministry of condemnation eh. But the ministry of righteousness exceeds much more in glory. Kung ang kautusan nagsasabing, huwag kang papatay, o huwag kang magnanakaw, tama? Anong sasabihin naman ng grace? Ang sasabihin naman ng grace? Grace gives yung favor sa'yo. Bibigyan ka ng trabaho. Nakawin niyo ba? Kapag binigyan ka ng trabaho, sabi ng Panginoon, pwede ka ng maging blessing sa iba. Huwag kang magnanakaw, pero dito sa grace, mga kapatid, yung favor bibigay sa iyo. Bigyan ka ng trabaho at magiging blessing ka sa iba. Yan po ba tayo, mga kapatid? Ang sabi ng kautusan, mga kapatid, huwag kang magnanakaw, pero sabi ng grace, He give you the blessing. Or sabi ng grace, huwag kang magnanakaw, sabi ng kautusan, sabi ng grace, give and be a blessing. Okay niyo? Huwag kang magnanakaw, sabi ng kautusan, sabi ng grace, give and be a blessing. Everybody say amen. Ang sabi ng grace, huwag kang mangangalo niya. Ano? Ang sabi ng law, huwag kang mangangalo niya. Amen? Amen. Ano sabi ng grace? Receive the love for your wife. Receive the patience. Tama? Receive long suffering. Long suffering for your husband. Amen po ba? Ang kautusan ay lalo lang tumatagal na hindi nasusunod. Alam mo, wag kang mangalo niya. Papaulit-ulit lang yun. Mahaba yun. Tumatagal, pero hindi po siya nasusunod. Kaya sabi ng Grace, sabi niya, huwag kang mangalo niya. Sabi ng Grace, tanggapin mo ang pag-ibig para sa asawa mo. Tanggapin mo ang patience. Magtiyaga ka. Tanggapin mo ang pasensya. Long suffering. Pagtisan mo ang asawa mo. Nandiyan po ba tayo? It's my grace. Naliwanag po ba, mga kapatid? Hindi natin sinasabi, mga kapatid, na tayo ay wala sa ilalim ng kautusan para magawa natin lahat ng gusto natin. Naliwanag po ba? Amen. Sinasabi natin, mga kapatid, na wala tayo sa ilalim ng kautusan para tayo ay magkaroon ng moral excellence.
Nandiyan po ba tayo? Amen. Amen. Tayo po ay patay na sa kautusan para tayo ay mag-asawa, maging asawa ng Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasabi natin. We are dead to the law, not to do whatever we want. We are dead to the law to have moral excellence. We're still after the moral excellence. We are dead to the law to be married to our Lord Jesus Christ. Para maging asawa. Amen? Alakpakan po natin ating Panginoon. So we are still after moral excellence and in a life that is, in a life of holiness that glorifies God. Kaya yung ginagawa natin ngayon mga kapatid, ito yung hindi na, wala na ako sila ng kautusan, gagawin ko na, pwede na akong gumawa ng ganito, libre na lahat, libre, hindi po mga kapatid. Kaya tayo wala sa ilalim ng kautusan para tayo magkaroon ng moral excellence. Kaya dito natin tinatanggap yung pag-ibig, yung pasensya, yung kapayapaan, yung pagbibigay, pagpapatawad, dito natin tinatanggap yun as a gift. Maliwanag mo ba? We are still after moral excellence and in the life of holiness na nag-glorify sa Panginoon. Pag sinabing holiness, mga kapatid, hindi yung pagiging banal, kundi you are separated from the world. Hindi mo tinutularan yung gawain ng sanlibutan. Tinutularan mo yung kung ano yung tinatanggap mo sa Panginoon. That is the holiness, that is the life that glorifies God. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Hindi yung inaakala ng iba. Wala pala tayo sa kautusan, gawin na natin lahat. Pwede. Gawin mo pwede. Hindi. Nandun pa tayo sa moral excellence. We are after the moral excellence and a life that glorifies God. Ano yung nag-glorify sa Panginoon? Pagsamba natin, pagluluwalhati natin, pag-aawitan natin sa Panginoon, paglilingkod natin sa Panginoon. Tama po ba? Amen? Yung pag-attend natin, linggo-linggo, that is the life that glorifies God. That is the life that is holiness. Yung buhay na may kabanalan, hindi yung banal na hindi ka nagkakasala. Hindi, nagkakasala pa rin tayo mga kapatid. But your spirit is perfect in Christ Jesus. May kasalanan pa rin tayo. But tandaan niyo mga kapatid, ang kasalanan, always, nagkakaroon yan ng yung epekto niya sa tao ay sumisira ng pagkatao mo. Iwanag po. Amen? Palakpakan po muna uli natin ating Panginoon. The question is, mga kapatid, kaya nga ito pinag-uusapan natin kasi kung papaano tayo makakarating doon mula dito. Ano yun? Yung buhay na may holiness, buhay na wala sa ilalim ng kautusan, paano tayo makakarating doon mula dito? That is the question. And it is not by the law, but by grace. Not by keeping the law, but by receiving the grace of God. Tinatanggap dito. Amen, mga kapatid. So if the glory, kung ang Old Testament, sa Old Testament, the Old Covenant, ay merong glory na nagre-reflect, mga kapatid, yung glory nito nagre-reflect sa mukha ni Moses, mga kapatid, how much more sa mukha natin ngayon. Diba? Amen? Kung nag-reflect yung kautusan sa mukha ni Moses, how much more na itong bagong tipan, bagong covenant, the covenant of grace, mag-reflect din yan sa mukha natin. Nandiyan po ba tayo? Nalala ko tayo noon, pag tinatanong, ligtas ka na ba? Parang nalulungkot tayo. Walang glory. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Sabi, parang hindi ba? Pero naliwanagan tayo. Pag sinasabi mo, hindi, ligtas na tayo. Parang natatakot na tayo. Di ba? Alanganin tayong lahat. Pero, thank God.
By the grace of God, naintindihan natin yan. Kaya buo ang loob natin. Confident tayo sa Panginoon that we are saved by grace. Hindi sa mabubuting gawa natin. By grace. Biyaya, unearned, unmerited, undeserved favors na tinatanggap natin sa Panginoon. Tinatanggap natin ito. Amen? So, yun ang naisipaw-unawa sa atin ng Panginoon. Kung ang Old Testament, mga kapatid, the Old Law, yung old time na revival, ano bang old time revival, mga kapatid? Paano ba nagkakaroon ng old time revival? Di ba ginagamit nila yung law para ano? To make people guilty. Di ba? Bakit naiiyak yung sa revival, bakit naiiyak sila? Ano sabihin natutuwa sila sa Panginoon? Nagigilty sila. Ang dami ko ganyan. Lord, hindi ko na ulit. Sisimba na po araw-araw. Nagilty. Nandiyan ko ba kayo mga kapatid? Yun yung old time na revival. Masama yung ugali ko. Kristiyano na ako, pero gito pa ako. Yan, old time. Hindi yung revival na talaga. Praise God. Hallelujah. Lord, thank you. I'm the righteousness of God in Christ. Thank you, Jesus. You love me so much, Lord. Mahal na mahal mo po ako, Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Sa kabila ng aking kapalpakan, Lord, thank you, nandito ako. Mahal naman po ako, Lord. Di mo ako pinababayaan. Ingatan mo po ako, Panginoon. Sinusuplayan mo po ako, Lord, lahat ng pangangailangan ko, Lord. Salamat, Lord. Amen. Hindi yung nag-guilty ka eh. Naintindihan mo ba natin, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, how much more? Sabi ng Panginoon, yung kautusan kasi, hindi sinabing no glory. It has glory. Tama. Pero gusto sabihin ng Panginoon, how much more ito ngayon? Kung noon may glory, kautusan niya, pero ito, biyaya ito eh. There's much more. You have not seen yet. You ain't seen nothing yet. Why? Bakit? Ang sabi dito, for if the ministry of condemnation had glory, hindi sinabing it was not glorious, di ba? Amen? Sabi, it had glory, the ministry of righteousness, grace. Amen? The ministry of grace exceeds much more in glory. Alam niyo, mga taong tumusunod sa kautusan, masaya sila eh. Sabi niya, ay, kasi lang ako nagkautusan niya, sumagawa to. Pero sabi nga ng Bible eh. Sumusunod ka sa 10, di ba? Masuway mo lang ang isa, hindi yung isang nasusuway mo lahat, nasuway mo na. It must be perfect. Tapos masaya ka, nasa ilalim ka ng kautusan. O, ano, nasunod mo na. Kasi alam mo lang, nasa ilalim ka, it was glorious. But the ministry of righteousness exceeds glory. Palakpakan natin ang Panginoon. The ministry of condemnation, mga kapatid, demands righteousness. Humihingi yan ng righteousness doon sa sinful, bankrupt man. Ano ba tayo? Sinful, bankrupt. Ano kapag sabi bankrupt? May magagawa kang mabuti, bankrupt ka nga eh. Kumbaga sa negosyo, bankrupt negosyo mo, magpuproduce ka ba? Magbi-business ka ba kung bankrupt ang negosyo mo? May business ba sa bankrupt ng negosyo? Wala. So, spiritually, sinful tayo, we are bankrupt. Ang hinihingi ng ministry of condemnation dyan is righteousness. You must have righteousness. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen. Naintindihan mo ba natin, mga kapatid? Amen. But the ministry of righteousness, that is the ministry of grace, supply. You are bankrupt, He supplied to you righteousness as a gift. Ano yung gift? May bayad? Wala. As a gift. Gift, walang bayad. Just believe, you receive it, and you have the righteousness of God. Amen. That's,
Yun yung comparison ng ministry of condemnation. Kinokondem ka lagi. Kailangan sumunod ka. Paano ka? Kailangan maging righteous ka. Kailangan matuwid ka. Paano ka magiging matuwid? Bankrupt ka nga. You are sinful man. Anong gagawin mo? Sinful and bankrupt. Yun ang dinidiman ng ministry of condemnation. But grace supplied to you. Righteousness as a gift. Kaya ang gagawin mo pag tinanggap mo. Paano natin tinatanggap? Ganon? 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 No. By saying, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Paano mo nalaman na yung binigay mo, tinanggap na ni Louie Mark? Yeah, pag sinabi niya, thank you, nasa kanya. Nandiyan mo ba tayo? That's a response. At tiglapit natin sa Panginoon, Lord, thank you. Diba? Kasi may tinatanggap ka kaagad eh. Amen. Wala ka na bang unang-una sasabihin mo kay Lord, Lord, thank you. Pagdating mo rito, linggo, mga kapatid, sasamba ka sa Lord, thank you. Wala ka pa tinatanggap, nagtitake ko. Yes. Akala mo lang, wala kang tinanggap, pero tinanggap mo na. Amen. Because God always supplies you the gift of righteousness. Amen. Amen. So, kaya sabi sa Romans chapter 5 verse 18, kung di ako nagkakamali, sabi niya, those who receive the abundant grace and the gift of righteousness reign in life through our Lord Jesus Christ. Kaya po tayo nagtatagumpay. Basahin po natin yung Romans chapter 5 verse 18. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kapalasahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng 17, verse 17. Romans. Sa Sorry pamamagitan, po. sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghahari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Yesu Kristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at ituloy matuloy ng Diyos ay mag-ahari sa buhay. Ayun. Maliwanag po. Mga kapatid, sabi dito, for if by one man's offense, sino yung nagkasala? Si Adan. Hindi tayo si Adan. Dahil sa kasalanan ng isang tao, sabi niya, isang tao lang nagkasala, kaya wala tayo naging makasalanan. Isang tao lang nagkasala, mga kapatid, lahat tayo naging makasalanan. Kaya hindi dahil sa kasalanan natin, kaya tayo nakuhuling sa Panginoon, dahil sa kasalanan ni Adan. Nadamay po tayo. Kaya pag umakyat kayo sa langit, huwag niyo hanapin si Adan. At sisisihin niyo si Adan, ikaw, hindi namin daming pa ako eh. Ako yung mga kapatid. Amen? Baka meron gano'n eh, no? Saan na ba yung si Adan na yan? Buti na nakarating ako sa langit. Dahil kay Adan, kaya tayo nagkasala lahat. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, dahil naman sa ano sa Tagalog? Dahil sa biyaya. Sa pamamagitan din ng isang tao, si Yesu Kristo, Sino yung isang tao rin? Si Jesus Christ. Ang sabi niya, ang mga taong pinagpala ng sagana at ituloy na matuwid ng Diyos ay mag-ahari sa buhay. tingnan nyo. Dahil kay Kristo, mga kapatid, ang pinagpala ng Diyos na sagana, sa English na mga kapatid, those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Kapag ikaw tumatanggap, marunong kang tumanggap, kaya tayo tinuturuan tayo tumanggap lagi sa Panginoon. Kaya kung tayo tumatanggap, Lord, thank you, Lord. Kaya sabihin mo wala kang pera, Lord, thank you, I receive, Lord. I'm receiving, Lord, supply. Kung may sakit ka, mga kapatid, sabi mo, paano? Tanggapin mo, Lord, I'm receiving help right now, in Jesus' name. At this very moment, I'm receiving in Jesus' name. Thank you, Lord. I'm the righteousness of God in Christ. I'm receiving, Lord. Araw-araw, gawin mo yan. Hindi lang ngayon. Tapos, kapalipas ka ng isang linggo, sasabihin mo ulit, I'm the righteousness of God in Christ. Sabi niya, tapos, meron pa po gumagaling. Sabi niya, sinabi ko naman, I'm the righteousness of God in Christ. I receive. Ba't hindi pa gumagaling? Tatanungin ka ni Lord, when was the last time you received? Last week. Kailan mo sinabi ulit? Today.
Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Once a week. Drink this medicine once a week. Ano sabi niya? Di ba, antibiotic, umpisa ulit sa umpisa? Sinira mo! Ang, ang tawag doon? Dosage. Ano sa'yo? Dosage sa'yo. Amen. Bakit hindi natin magawa yun? Kasi hindi natin nakikita ang pagtanggap. Sa doktor, bigyan ka ng gamot, literal. Ay, inom mo. Kaya pag sabi, bakit ito pa ito? Dapat 5 na lang ito eh. Diba? Tunintang ito, hindi ko pa na inom. Pero sa Panginoon mga kapatid, makikwenta mo ba? Walang kwenta-kwenta. Ikaw. Kanya ko ba tayo mga kapatid? Amen. So, be conscious mga kapatid. Kaya sabi ko, have you come no? Magaling na ako eh. Tuloy-tuloy ko pa ba? Tuloy-tuloy mo lang kasi maintenance mo na yan eh. Lifetime! Sabi, ayoko ng ganyan. Lifetime. Di ba? Actually, kaya ayaw mo uminom kasi mahal yung antibiotic. Oh. Pero sabi siya ng Lord, binigyan mo na ikaw ng kagalingan. Tinanggap mo na yon. Tanggapin mo lang. Ano sabi ng Panginoon dito? Hindi naman agad-agad eh. Tatanggap ka ng 30%. Bakit 30%? May tumatanggap ng 30%, may tumatanggap ng 60 hanggang 100. What if ang tinanggap mo 30%, tama na. Ano ba yung 30%? Sa sakit. May 70 ka pang nararamdaman. Tama mo ba? Pero magaling ka na ng 30%. Pero hindi mo masabi magaling ka na kasi may 70% pa eh. Di pa ako magaling. Di pa. Ba't talaga hindi ko magaling? Kasi 30% natanggap mo. Yung 70 yung nararamdaman mo. Pero pag natanggap mo yung 60, medyo lamang na, di ba? Ano magaling na? Medyo kaya ko nakatato. Tigil na ako. Tuloy-tuloy ka pa rin. Hanggang makuha mo ang 100%. Amen. Amen. Nung sabihin ng Panginoon sa fig tree, sabi niya, mula ngayon, hindi ka na, wala nang makakain sa iyo ang mga sino mang lalapit dito. Umalis ang Panginoon. Pero tingnan niya yung fig tree. Bakit kaya sinumpa itong puno na to? Lalo mo lang yun. Kala ko ba hindi na makakain? Green na green. But the following day, nakita mo, yung pala mga kapatid, yung pagkasabi ng Panginoon, hindi ka na makakain. Yung pagkasabi niya, ang namatay din, yung ugat. Nakano po? Dahil yung ugat na yun, lumipas ang ilang minuto, oras. Simula ugat, paakyat. Kaya nahuling nalanta yung dahon. Ganun din po yung sakit. When you confess that you are the righteousness of God in Christ, your cancer dies. Automatically. Instantly. Powerfully. So, namatay na pala. Hindi mo ba ulitin? Ulitin mo hanggang sa namatay. Tuloy-tuloy. Ano ba tayo mga kapatid? Kaya kahit anong ginagawa mo,
Walang problema doon. Di ka nakakatawa doon mga kapatid. Lagi mo siya, ay, ako lang sa members. Huwag naman yung para panata mo na. Basta't nararamdaman mo, kailangan mo, conscious ka that you are the righteousness of God. Nandun po yun. Everybody say amen. Kaya sabi nga ng Panginoon, kaya sabi, those who receive the abundant, hindi sinabing grace lang, abundant. Bakit abundant? Grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, our Lord Jesus Christ. You will reign over your sickness. You will reign over your lack. You will reign over your sin. Because you receive the abundance of grace and the gift of righteousness. Amen. Paano nagiging abundant? Abundant ba yung you declare, you confess once? Is it abundant? It's not abundant. Sinabi mo twice, thrice, abundant na po ba yun? The more you confess, the more it's abundant. Alam mo po? Amen? Yung lagi mong sinasabi, lagi mong kino-confess. Pag-isip mo, okay. Hindi naman, sometimes, hindi mo siya naisip, pero pag-isip mo, thank you. Nandiyan yan sa puso mo. That's abundance of grace. Kaya nga, maging sa preaching, mga kapatid, sabi niya, Pastor, bakit lagi kang grace? Tagal-tagal na yung grace niya, paulit-ulit ka lang. Hindi tayo paulit-ulit, mga kapatid. It is just abundant. It's the abundance. How can it be abundance if you will not speak always the grace of God? Kaya nga laging grace, because it is abundant. Abundant. Sagana ang grace ng Panginoon. Pinalalayan na po ba tayo, kapatid? May nakakalaya na? You are malaya na. Sabi ng Panginoon, ang pinalaya ng anak ay tunay ng malaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Si Moses, servant. Ang kayang gawin ni Moses ay ipaalam sa atin kung ano ang gusto ng Diyos. Anong gusto ng Diyos? You shall not. You shall not. Yun ang gusto ng Diyos. Pero ang anak, si Jesus Christ. Ano ginawa ng anak? Ipakilala ang kabuuan ng Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. May buhay. Pero si Moses sasabihin siya, thou shall not, thou shall not, thou shall not. Yan ang gusto ni Diyos, thou shall not, thou shall not. Jesus, si Moses, servant, Jesus Christ is the Son. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen? So under Moses, so dito tayo mga kapatid, we are not under Moses. We are under our Lord Jesus Christ. We are not under law. We are under grace. Amen po? So ito yung point mga kapatid, kung ang law came with the glory on the face, how much more the new covenant? How much more na itong new covenant ay magkakaroon ng glory sa atin. Amen? Naalala nyo mga kapatid, si Jesus Christ on in another mountain, Mount Moriah, kung hindi ako nagkakamali, na nag-transfigure ang Panginoon. Si Jesus Christ nag-transfigure sa bundok na ito. Yung transfiguration, Matthew chapter 17, di ba? Verse 2. Alam nyo ba na nagliwanag ang mukha ng Panginoon? Katulad ng liwanag na nung si Moses ay umakyat ng bundok, nagliwanag yung mukha niya. Tama? Si Jesus Christ nagliwanag din. Basahin natin, Matthew chapter 17. Nandiyan po ba? 17 verse 2. Taas na. Wala. Wala.
And he was, so nung mag-transfigure yung mukha, si Jesus Christ doon sa mountain na yun, mga kapatid, and he was transfigured before them, his face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Dito tayo mga kapatid. Paano nagliwanag ang Panginoon? Yung mukha niya parang sinag ng araw. Maliwanag po ba? Alala nyo, yung lumiwanag ang mukha ni Moses. Di ba? Ano nangyari? Nung makita nila nagliwanag ang mukha ni Moses, nagtakbuhan, sina Aaron, yung mga leader, mga ruler nagtakbuhan, na si Moses, kailangan niya tawag, bumalik kayo dito, balik kayo dito, balik kayo dito. Amen? Now, ngayon, si Jesus Christ, nagliwanag din ang mukha niya, katulad ng araw. Amen? Tingnan natin, nung bumaba ang Panginoong Kristo sa bundok, nung pakatapos na nagliwanag yung mukha niya, pagbaba niya ng bundok, di ba si Moses bumaba ng bundok? Tama? At doon nakita yung mukha niya, nagtakbuhan, pero dito mga kapatid, nagliwanag na yung mukha ng Panginoon sa bundok, at pagbaba niya, dito po ba? Verse 14? Wala. Pakibasa. 17:14. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus sa isang lalaki at lumuhod. Lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. First line, pakibasa. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus sa isang lalaki. Ano nangyari dito mga kapatid? Ang context niyan, si Jesus Christ galing po ng bundok. At ang mukha niya ay nagliwanag. Ano niyo po? Yan ang context niya sa chapter 17, verse 1. Yung binasa ni Pastor Ray is verse 14. Ano niyo po? Nung bumaba ang Panginoon Kristo, after na galing siya sa bundok, pagbaba niya ng bundok, mga kapatid, kung si Moses, nagtakbuhan yung mga tao sa kanya, palayo. Pero kay Jesus Christ, ang mga tao, papalapit. Why, mga kapatid? Sapagkat ang nakita nila, mga kapatid, doon sa mukha ng ating Panginoon, sinasabi, nandun po yung grace. Nasabi ng grace, your sin has been put away. Ang kasalanan niyo ay nahugasan na dahil sa aking dugo. I am now your Savior. I am here to heal you. I am here to save you. I am here to deliver you. I am here to love you. I am here to accept you. Yun ang sinasabi, kaya lahat sila lumalapit. Samantala kay Moses, anong nakita nilang glory? Yung glory ng kautusan, sabi niya, nagkasala kayo. Dapat kayong mamatay. Dapat kayong marusahan. Dapat kayong magkasakit. Amen! Takbuhan sila. Pero kay Jesus Christ, this is the covenant of grace. Everybody say amen. Yun ang glory ng ating Panginoon. Yun ang dinideclare ng glory ng Panginoon. Your sin has been put away. Kaya pag lumalapit tayo sa Panginoon, bakit? Kasi ang glory ng Panginoon nagsasabi sa iyo, pinatawad ka na. I will no longer condemn you. I will love you. Lakpakan natin ang Panginoon. Sabi na pa, I am here to give you sonship. And here, tagapagmana kayo ng kaharian ng Diyos. Tagapagmana kayo ng Diyos. You are here according with our ear. Diba? Sonship. Tagapagmana ka ng Panginoon. Amen? So, how much more kung yung mukha ng Panginoon, mga kapatid, nagliwanag? How much more ang gusto ng Diyos na magliwanag din ang mukha natin? Everybody say amen. Minsan ba nasabi niyo ng mga kapatid? Di ba tayo may mga press na gano'n? Tingnan yung mukha nyo. Masala tingnan, di ba? Paano natin ginagamit yung word, yung phrase sa yung mukha natin?
isip na kayo eh. Praise na. Iba naman yan. Nasa na? Wala na akong mukha. I have no more face. Wala na akong mukha. Ano pang mukha ang ihaharap ko sa inyo? O, di ba? Nakuha niyo mo ba, mga kapatid? Wala na akong mukha. Ano, may ibig sabihin yun eh. May mukha pa ba tayo? Meron pa ba tayong mukha? Yun yung mukha. Nagagamit natin. May mukha ka pa ba? O wala ka ng mukha? Pero alam mo mga kapatid, gusto nang sabihin ng Panginoon sa inyo. Gusto niya ang kaligtasan, maapektuhan ang mukha natin. Maapektuhan. God wants to save your face. Gusto niya iligtas yung mukha natin. Alam niyo po ba tayo? Alam niyo po ba sikreto ni David? Nung siya ay shepherd boy at siya ay, di ba giant slayer siya? Anong sikreto niya? Si David kasi may, ano natin yan eh, gwapo, maganda yung mata niya. Sa 42, nandito yan. Napunta na yan. Ayan. Ito sabi ni, ito sikreto ni David, mga kapatid ah. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance. Alam niyo yung countenance? The face. Diba yung kanina binasa natin, the face of Moses, the countenance of Moses shone. Asan ba yun? Ayan. Magandang bumababa ito ah. Parang gusto na, ano? Oh. Why art thou cast down? Ibig sabihin si David, depressed. Diba? Pag depressed tayo, yung mukha natin, may mukha pa ba tayo dyan, mga kapatid? Pag tayo hindi depressed. O, di ba? Sabi niya, Christian ka pa naman, depressed na depressed ka. Di ba? So, depressed si David, pero may sikreto si David. Sabi niya, why are you quieted? Why thou hast cut down? O, may kinausap niya yung kaluluwa niya eh. And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him, for He is the help of my countenance and my God. Bakit kanina help? Basahin yun, help doon. Siyang kagalingan ng aking mukha. Oh. Bakit kailangan gumaling yung mukha mo? May sakit ba yung mukha mo? Wala. Pero kailangan na gumaling ang mukha natin. Kung ligtas ka, mga kapatid, ligtas na tayo, pero gusto ng Panginoon, naligtas din yung mukha. Yung maapektuhan yung mukha natin. Kasi yung help, mga kapatid, in Hebrew, alam niyo po ba kung anong ginamit dito? Mayaman po ito eh. Tingnan niyo dito sa, isa lang tong version na to kinuha ko. Sa King James, yan, help ang ginamit. Dun sa New King James, New King James to, help ang ginamit. Okay, no? Help. Ano bang, Lord, help my face. Hindi mo problema yung mukha mo eh. Help my face. Oh, may pag-asa na yung mga problema sa mukha, di ba? Amen, yung mga nagpapaganda dyan, di ba? Pero, mga kapatid ha, hindi, we are not against dun sa mga hindi pa pabanat. Nasa saya, kung gusto mong bawasan, hindi tayo dyan. Hindi na pinag-usapan natin dito, mga kapatid. Nakuha ba natin? Amen? Ito yung mukha na hindi mo kayang gayahin. Naroon yung glory ng Panginoon. Sabi niya, the help of my face, the help of my countenance, and my God. I shall yet praise Him, the help of my countenance. Kaya tingnan niyo, pag may problema tayo, mga kapatid, maawi kayo sa Panginoon, di ba? Kahit nagalit kayo, basta nagpuli ka sa Panginoon, nawawala, napapawi lahat ng, kaya yung mukha mo, nare-receive mo yung help ng mukha. Okay, help, next. Ayan, ito, help sa King James, help of my face. Sa Young's Literal Translation, salvation of my countenance. So, yung mukha natin. Sa Hebrew, mga kapatid, alam niyo kung ano sa Hebrew yan. Kaya ganyan yan. Kasi ang Hebrew, wala. Tinago po para hindi nyo maunahan.
Ang Hebrew niyan, mga kapatid, is Yeshua. The Yeshua of my faith. Sino si Yeshua? Jesus Christ. Jesus Christ of my faith. Kaya nakikita sa mukha mo, the glory of Jesus be seen upon you. Let it be so clear. The deliverance of your face. The salvation of your face. God help your face. Amen? So we're not talking about yung kung gwapo ka, kung maganda ka, hindi yun ang pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin dito, mga kapatid, yung radiant na galing sa Panginoon. Hindi mo ito pwedeng pikiin. Alam nyo sa atin, mga kapatid, yung mukha natin, hingi natin sa Panginoon. And for me, I want this from God. Yung maging radiant yung mukha natin. Ako, sa sarili ko. Sabi ng misis ko, pag ako nagagalit, mukha ako tingin. No, Lord. I want my face. Kaya alam. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Nandiyan po ba tayo? When your face is radiant, something's good to happen to you. Something's good to happen. Kasi alam niyo, mga kapatid, sa mga parenting, sa mga magulang natin, sometimes kailangan natin, di ba, nagsasalita tayo sa kanila? Di ba? Nagsasaway tayo, nag-uusap tayo. Pero bakit minsan, naisip niyo ba, mga kapatid, ang dami mo nang sinabi, pero hindi nila yun sinusunod. Bakit kaya? Ang gaganda ng sinabi mo. Why? It is because sometimes your face is like the beware of dogs. Ay, beware of dogs. Sa mga sa gate, di ba? Sa gate. Beware of dogs. Sino yung dog doon, mga kapit? Bulldog. Sabi, ikaw! Di ba? Galit na galit tayo. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, when your face is radiant, mga kapatid, the wealth of the Gentile will come to you. The wealth of the unbeliever will come to you. Even your sons from far will come to you. Yung mga anak nyo na naglayo sa inyo, mga kapatid, babalikan because your face shine. The glory of God sing upon you. Itong face na ito, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon, hindi mo kailangan magsalita sa anak mo. Makita lang nila yung mukha mo. Makita lang nila yung nagliliwanag yung mukha mo. Nakukuha ka na nila. Naiintindihan ka na nila. Gusto ba natin ito, mga kapatid? The face, the radiant face, is our mission weapon. It is our weapon to save the people. Sabi ng Panginoon, the Gentile will come to your life. Kaya pag nagliliwanag ang mukha mo, even the unbeliever will come to you. Hindi lang yung mga anak mo makikita, kundi mga unbeliever. Sinong hindi gusto nito? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen. Sa mga parents, ito, hingin natin kay Lord to. Paano natin hingin? Ask. That you may receive. Amen. Yan po. Paano ka mag-ask? Alam ko na yan. Lord, bigyan mo ko niyan. Paano tayo mag-ask? Confess. Lord, confess. Lord, I am the righteousness of God in Christ. Lord, your face. Lord, radiant face. Radiant face. Alam mo, ito, last na tayo, mga kapatid. 12:30 na pala.
Hindi tayo mag-close mga kapatid. Naintindihan mo ba natin mga kapatid? Amen? Do you, alam niyo na kung ano yung worst nito? Itong radiant face na to. Yung worst nito. Ang dami sinabi. The light of the Gentile, the wealth of the Gentile. Ano yun? Blessing yun eh. Diba? The abundance of the sea will come to you. Will be upon you. Abundance of the sea. Ano yun? Yung mga tao yan. Hindi mo kailangan magsalita. Pero lalapitan mo. Ito, sa church lang natin. Huwag nasa akong kainin sa atin. Sa church lang natin. Andun yung glory ng Panginoon. So, dinami-dami ng ano dito, ng church dito. Kung bakit na-attract sila sa church na to. Yung lighthouse na taga-Amerika. Di ba? Gawa ng Diyos yun. It was the grace of God. The glory of God. At nung dumating dito, tuwan-tuwa sila. Ano nakita nila mga kapatid? Naalala ko tuloy. Yeah. Nakakita ako doon. Sana natin, di ba? I-post nila yung saan. Oo, yun, narinig nila. Pero yung pagpasok nila dyan. I-post ni Brother yung smile ko na mag-usap. Oo, kasi akala nila na-distract tayo eh. Yung sabi niya, di ba pasukan sila ng pasukan ganyan? Kasi hindi, di ba, pag punto sa reaction, wala, kasi sabi, magmawaran ako dito, bakit? Hindi gano'n na ina-expect nila. Kahit si Sister Stacy, di ba? Pagka ganun ko, alam niyo, pumasok agad sa akin, sabi ko, Amerikano. Parang pumasok lang sa isip ko, Amerikano yan, sabi ko, meron yan. Kaya ako nakangiti. Hindi ko sinasadya yung mga kapatid. Hindi ako shock, mga kapatid. Hindi ka ano to. Lord, paano na to? Ang sasabihin ko. O, di ba? Yung parang ano lang eh, yung nagtuloy-tuloy lang. Hindi ko naman tuloy-ano, wala na akong bigla na lang, kumana dyan, tapos tuloy-tuloy lang tayo dito, di ba? Tapos bigla pagpasok mo, hey! Siyempre, narinig nyo yung tugtog, ipagdating, hey! Oh, yeah, come on! Parang magsabi. Sabi mo, parang ito kayo magkakilala. Sabi, yeah, come! Take your seat! Yung radiant, di ba? Hindi, naalala ko lang. Pero patotoo yun sa atin, nakita natin yun eh. Dito, wala akong kasi inisip ko yung pwedeng testimony natin dito eh. Dito sa, minimessage sa atin ng Panginoon, yung radiant. Ito nga ito, hindi mo na kailangan magsalita na, ano, halika. Hindi. Hindi ka na nagsasalita sa mukha lang. Nakita nila, sabi, yung pastor niya, sabi niya. Sabi, kala ko magagalit daw ako. Siguro sa old law. Diba? Ganun tayo. Kita mo na ang kami dito. Sa nag-teach dito, pastor mo ako ba? Pakita mong pakiging right. Yung righteous na, hindi tayo pwede maging self-righteous na. Alam mo, sa Diyos itong pinag-aaralan namin dito, basta wala ka sa oras, hindi ka pumunta dito ng samang oras. Diba? Wala ka sa oras. Ganun tayo, diba? Amen? O, diba? That is the help of my countenance. Diba? Help of my countenance. Tayo, minsan, nag-apply tayo ng trabaho. Sino kailangan ng trabaho dito? You need help for your countenance. Hindi mo kailangan sabihin, kailangan ng trabaho. Kung makaawa ka, sometimes, kahit na nagmumukhang kawawa kang mukha, pero walang walang radiant. Di ba? Minsan, ang ngiti-ngiti ka na, mga kapatid, wala rin namang radiant. Pero isang nakaganon lang, mga kapatid, ang ganda ng radiant. Nakikita mo siya, at saka yung loob mo na ano ka. Dahil sa atin, sa ministry, yun, sabi ko nga dito kay Sister Dana Jane. Sumayo yung mga bata dito, di ba? Oh, sabi kay Dana Jane, piliin mo dyan.
Pero hindi ko sinabi sa kanya may radiant. Ang sabi ko sa kanya, yung metallic. Pero ngayon, dagdag ko yun mga kapatid. Dahil piliin mo yung mukha na may radiant. You don't have to smile, you don't have to talk. Pero by simple radiant, nakukuha mo yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit sa mga ministers, mga kapatid, sa mga ministers, sa mga pastors, mga kapatid, sipin nyo lagi yan, yung radiant face ng Panginoon. Pag tayo nyo dito, mga kapatid, yung radiant face na makita sa inyo, hindi yung nakalagay dyan na yung problema mo, wala kang pera, di ba? Huling pang bayad mo yan, di ba? Di ba? Ubus na yung bulsa mo, di ba? Yun yung nakikita sa iyo, mga kapatid, eh. Hindi yun. Nakuha mo ba? Makita sa iyo yung supply ng Panginoon. Yung pag-asa, yung glory na you receive the abundant grace and the gift. Gift, tinan nyo ha, walang requirements. Gift nga eh, of righteousness. Sabi niya, you will reign in life. Kayo ang tatayo over your situation. Amen. So, pwede pa tayo mag-smile? Oh. Pwede tayo muli? Yan. Pwede rin tayo tumayo. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po dumako sa ating communion. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kanina, binasa nyo dito. Ibaba nyo lang ito. Nabasa nyo kanina dito. Sapat. Ayan. Ayan. Ito, tingnan nyo ito. Tanong natin, so paano tayo magkaroon ng radiant face? Ito sagot. Ito sagot mga kapatid. Who is like a wise man? And who knows the interpretation of the things? Yung thing dito mga kapatid is the bar. The bar means the word. Who knows the interpretation of the word? A man's wisdom makes his face shine. Saan tayo nagkakaroon ng wisdom? Kapag tayo ay nagbabasa. Ang sabi, who knows the interpretation of a thing? Ano yung thing? The word. Amen? Yung mukha natin, hindi natin nakukuha sa magandang restaurant. Hindi natin yung mukha natin, hindi nasisave sa magandang hotel o magandang mall. Hindi. Nakukuha yan. If you know the interpretation of a thing. Amen? Kakaroon ka. Sabi niya, a man's wisdom, dito tayo lang, man's wisdom galing sa vision. A man's wisdom makes his face shine. And the sternness of his face is tears. Minsan, sa mukha mo, pag tumanggap ka, yung wisdom na yan, mga kapatid, yung revelation na lang, yung dumadating sa puso mo, na naintindihan mo ang revelation ng Panginoon, yung nagbabago mo. Kung matigasan, kung seryoso siya, bigla niya. Amen. Amen po. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Luwi ka, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. We come to you boldly and we want to receive this communion, the Holy Communion, the bread and the cup. This represents your body that is beaten and scourged. That by your stripes, I am healed. And the cup for the remission of all my sins in my entire life. Thank you, Jesus, because I'm the righteousness of God in Christ. You died for my sins on the cross, that I might become the righteousness of God in Christ. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Pagkabi po natin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka
Salamat po muna guys. Lord, salamat po. Thank you, Lord. Hallelujah. Continuously receiving, Lord. Thank you, Jesus. Tuturuan po kami, pinapaunawan po sa aming Panginoon. Ang lahat ng bagay na kung saan hindi namin namamalayan, Panginoon, sa pamagitan nito. Hindi namin alam, ikaw ang naluluwalhati, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Ikaw ang gumagabay. Ikaw ang nagiging sa amin, nagiging sa amin. Maraming po salamat, Panginoon. Sa iyong mga salita. Salamat sa iyo, Padre ng Espiritu. Ako makita sa amin. Naramdaman po namin na pag-ibig po, Panginoon. Nakalaya po kami, Lord. Pinalaya po kami ng anak. At kami tunay ng malaya, Panginoon. Wala na po kami sa ilalim ng kautusan. Tunay na po kami malaya. Pinalaya ng anak. Maraming pong salamat. We are now under grace. We are now dead to the Lord to be married to you, our Lord Jesus Christ. We are now your sons and daughters. We are heirs together with Christ in the heavenly places. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Palagi mo po kami busugin, palagi po kami samahan. Ikaw po lagi makita namin kung saan po ang aming mga mata, ang aming puso, na ano ang ginagawa namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po sa salita mo. Salamat sa ginamit mo. Sa lahat ng may sarapan, tugtog, sa lahat ng nakinig. Maraming salamat, Panginoon. Sa lahat ng naabot ng tinig na ito, natulungan sa iyo, maraming po salamat. Patuloy mo po silang pagpalain. Ikaw po ang gumawa sa buhay ng aming kanila, Panginoon. Make them a witness, Panginoon. A witness of your good, of your favors, of your power, Panginoon, in their life. Make them a witness, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. At sa linggong ito, sa pangalan ni Jesus, the Lord bless you. The Lord bless you with the blessings of Father Abraham. You, your family, your children. The Lord keep you from all harm, from all danger, from all calamity, from all sickness and disease. By the precious blood of Jesus, the Lord delivers you from every sickness and disease right now in Jesus' name, in Jesus' name. The Lord make His face shine on you, be gracious to you, grant you peace, shalom, glory, wellness, satisfy you with long life, grant you the spirit of wisdom and revelation, and the knowledge, more knowledge of our Lord Jesus Christ, that the grace and peace be multiplied to you this coming week, you and your family. In Jesus' name, amen and amen. God bless you, and the Lord loves you so much. Thank you.